bro, dito naman tayo sa RCT. Saan nag-aaral naman tayo ng salita nila. Yung maingay mga bro kasi dito ko sa Liga Church. Ano yan? Sa to na tayo, sa to. 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 Hindi, dito yung to ah. Pagtungagin mga magsan. Doon tayo, doon. Na. Uy, dito tayo. Alis ka na? Anong oras? O sige, sige. Ingatan mo yan ah. Huwag mo sira. O, dito tayo. Dito. O, dito. Yan dyan. Tawagin mo sila. Kahit 5 lang kayo. Kahit 5 lang kayo. Tawagin mo si ate. Hoy ate! Hoy, yan nga, tawag ka! O dito kayo. Yan kayo dyan. Pinapalis akong... Ang libro mo nito? Wala? Pinapalis ako ni Raven. Pinapalis Huwag ako mo ni Raven. walain kasi meron tayong buwan. Tuwing linggo meron tayo. O, sa to na tayo sa to. O, sino yung isa? Sino mo? Sali. Makinig ka dito. O, dyan. Sige. Turo nga po ako mag-isa. Hindi, mamaya na. Makinig ka muna. Upo ka muna. O, sige, makinig muna. Kasi mag-pray muna tayo. Ay, nakinig ka muna. Nakinig ka muna. Ito, upo. Mag-pray muna tayo. O, pikit yung mata. Akong manalangin. Lord, salamat po Lord God sa mga batang ito Lord God na muli pangalawang itong service Lord God. Lord, gawin mo akong instrumento sa mga batang ito para yahag yung mga salita mo Lord Jesus Christ. Salamat po sa hapong ito Lord God. Ingatan mo kami Lord God. Samahan mo kami Holy Spirit. Salamat po in Jesus name. Amen. So ayan, sako na tayo sa page 2. Page na tayo ha. Nakita nyo na. Page 2, nakita nyo na. Dito lang na ako eh. Maupo na lang tayo. Ito. Part 3. Okay. 2. Ang Diyos ang mahabagin at maibigin. Ayan. So anong sabi dito? Ang Diyos ay mahabagin at maunawain. Mahabagan ba tayo at maibigin? So ibig sabihin maibigin yung mapagmahal sa kapatid, sa magulang. Ayan, nagmamano ba kayo? Bago dumating sa bahay, magmano kayo sa nanay at tatay at lolo at lola, ha? Ito na ibig sabihin dito. O, tingnan nyo dyan, ang babasahin ko. Marunong ka, tingnan mo. O, tingnan mo. Pangalan mo, Noy? Kerle, si yung panite. Ito. Raven. Tantan. Aiki. Cyper. O yan, nakakalimutan ko si pangalawang bis natin meet. O, si Yahweh ang mahabagit, mapagmahal. Hindi madaling magalit. So ano daw si Yahweh? Mahabagin at saka pagmahal. Hindi magalitin. Mapagmahal. Oh, wagas ang pag-ibig. Ang agawat at lupa ang langit. Sukatin may hindi kaya. Ganyan din ang pag-ibig. O sundan yung ginabasa ko. Ang Diyos na may takot sa Kaniya. So ang verse nito, tandaan nyo. Awit 103 verse 8. 33811. Hindi, verse 11. Ayan. So, ang pagbasa niyan, awit 103 verse 8 to 11. Ha? Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang kasalanan, sa halip ay ipinadrama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Sino yan? Kikilala nyo? Si Jen. Amen. Saan ka, Brad? Tempeng niya ko, Ib. Yan, sige. Marunong ka magbasa? Oh, yan. Marunong pala. Tingnan mo ah. O, doon sa dos na tayo, sa dos. Ano pangalan mo? Jimmy, oh, praise the Lord, si Kuya GM. So makinig na, dito na tayo sa pangalawang verse. Ayan, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh, diyan na, saan ba yun? Dito. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na wala at
na walang hanggan. Na sino man na kaniya'y may takot at pagmamahal. At ang magtatamo nito ay tapat sa kasunduan at tapat sa sumusunod sa bigay ng kautusan. So awit 103 verse 17 to 18. Tandaan nyo ha. Yung mga verse nito, ito yung kabisaduhin nyo para pag nagkuhan ako, tanong, meron kayong prize kapag makasagot. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, abagat may walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Ayan, panaghoy naman ha. Tandaan nyo lang, sundan nyo. Panaghoy 3 verse 22 to 23. Yan ang mga verse yan. Yung tinutukoy yan, yung sentence dito sa taas. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Yan. 1 Kronika naman yan, ang verse niya. 16 verse 34. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin. Makinig. At mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Ayan, so Jonas 4 verse 22. So, kada isang page lang tayo. So, yan, ipapaliwanag ko sa inyo ha. So, sinong ating Diyos? Sinong pangalan? Pag-ibig. Very good, pwede. Pag-ibig, very good. Tama naman ha, pag-ibig ha. Kasi ang Diyos natin, mapagmahal. Tama. Pag-ibig, tama, magaling. Pero yung... tama na. Tumatawa po sila. Okay lang yan. Huwag yung tawanan kasi tama naman sagot na. Ay, ang pangalan natin, Panginoon, ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Ha? Tandaan nyo ha. Yan. So, ayan, tandaan nyo yung verse ha. So, kung kaya, lahat, naniniwala kayo, lahat tayo yung makasalanan. Yan. So, paano tayo niligtas? Paano tayo niligtas? Dahil sa dugo ni Yesu Cristo. Saan? Dahil sa pinako sa sakit. Very good. Magaling ni Kuya. Very good. Tama. So, yung may version, John 3:16. Tandaan nyo na. Yung kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung sino mang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ayan, tandaan yung verse. John 3:16. Sa English, for God so loved the world and He gave only begotten Son. For those who have believed should not perish and have everlasting life. Amen. Ayan. So, kung mag-amen kayo, kung ibig sabihin ng amen, tinatanggap ko yung salita ng Diyos. Ayan. So, ayan, walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, siya lang yung way. So, ito naman ang verse. Wala yan dito. Hindi ko nabanggit yung verse dito. John 14:6. Tandaan nyo ha. John 14:6. Ako ang daan patungo sa kaluwalhatian. Di ba nagbabasa po kayo sa may pakasok Bukas na yung wag mo na isipin mo ngayon yung salita ng Diyos. Ayan. Sana nga tayo wag kayo. Basta tandaan nyo, John 14:6 ha. Tandaan ha. Wala dito yung verse ate. John 14:6, tandaan nyo. Ako ang daan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino yon? Si Jesus Christ. Tandaan nyo. Dahil siya yung way. Walang iba ng Diyos kundi ang Panginoong Kristo. So ayan, ito nga kapag mahal natin yung Panginoong ng Kristo natin, mahal natin yung kapwa natin, mahal natin yung magulang natin, yung lalo natin. sa may pulubi. Tama yan, very good. Magaling magsagot ng ganha. Very good yan, tama. Tama yan. Tumutulong sa pulubi. Ayan, tama yung sinabi ni, huwaran, ang pangalan mo? Ayate, huwaran natin, sundin natin si Ayate. Ha? Huwag ka magkatsuntukan daw. Huwag ka lang. Nagaya po yan. Huwag ka magyaya. Maliwan. Ako namamato po agad sila. Ha? Pagdating na po doon, sabi niya sasapakin daw ako na. Sabi niya, namamato ka. Huwag ka magpumato. Nananahimik na po ako doon sa sabi niya. Di mag-sorry ka sa isa't isa. At saka huwag nyo nang ulitin. Ayan, very good. Ayan ha. Kaya andito tayo ngayon para mag-atid tayo ng magandang balita ng Panginoong Kristo. Tandaan nyo, once na minahal mo yung kapwa mo, ibig sabihin, mahal mo yung si Jesus Christ. Tandaan nyo ha. Yan. Yung kapwa po, meron po akong almusal, nakaraan po, tapos nakawawa po, naaawa ko, binigay ko na lang po lahat ng pagkain ko. Amen, tama yan. Ibig sabihin na ang good Samaritan tawag sa iyo.
ibig sabihin, mayroon kang banal na espiritu. Nananahanan sa iyo yung banal na espiritu ng Panginoong Kristo. Kaya natin si Kuya, medyo bata pa. Ha? Hindi po yan nagpo. O, nagpupo ka na mula ngayon, magpupo ka na sa mama, papa mo ha, sa lula mo. O, pagdating mo sa bahay, magmano ka, Nay, mano po, tay, mano po lalo, ha? Ayan, ibig sabihin, mahal natin magulang natin, yung pinapakita, ibig sabihin, mahal natin si Jesus Christ. Sila ang naglikha sa atin, ha? No? Amen po ba, mga anak ng Diyos? Amen, May yan. bata pong may namumuli. Tinutulungan po namin. Oo, sabihin mo nga, wag mambuli, masama yun, yun. Para ikaw yung hawaran sa kanila. Ayan. Sabi ko siya suyot ka. Ayan, basta tandaan nyo, dalawa yung verse. Kasabay ko na lang. Dalawa yung verse na binigay ko, wala dito ha. Ano yung verse na unang sinabi ko? Jan? Verse ano? Yeah. Anong verse na sinabi ko kanina? Verse ano? Jan 3, Jan 3, 16. verse 16. O yan, tandaan mo ha. Anong napalagay, anong napaloob doon? Binigay ng bugtong Binigay mo. ng anak, si Jesus Christ. Na kung sino man ang mananampalataya ay hindi mapamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, tandaan mo ha. Tandaan ninyo ha, sinabi ko. Si Jesus po, mahal po. Pag tingin namin sa langit, may nag-drawing po. Sige. Dun sa Philippine life. O, mamaya. Sige. O, ano yun? Yes, Ibig sabihin. Yeah. Hindi ako nagibigay sa Makinig muna. Makinig muna ko na yun. Hindi lang itong naranasan nyo yung nag-atid ako ng magandang balita. Kakatawa. Makinig muna. Huwag maway. Yung pangalawang binigay kong verse, yung John 14:6. Tandaan nyo ha. O naka-upon kayo naka-YouTube kayo kaya makikita yung ginagawa natin dito. Kaya maging bantayo, maging Nakakatawa? Ha? Ha? Bakit may lakad po kayo? Hindi naman. Pero praise the Lord, paano nagtulay kayo ng akin na kasi ako kasi tawag sa akin evangelism. Ibig sabihin ng evangelism, pangalawa sa pastor. Ang akin binabahagi ng salita tulad niyo yung mga youth. Youth ang tawag sa inyo, kabataan. So, youth, come, yun. Ako po yung president ng youth ng church. Kaya, di ba, naghahayo ko iba-iba. Saan po minsan tayo Nahulog na po. Doon ako nag-Bible kanina din sa kabila, sa Tulay. Tawag dito, sa BB1. Doon lang, sa pagtawid dyan ng Tulay dyan. Kaya nahapunan ako. Kasi dito, marami to sila dito, mga bata. Ayun, kayo na lang natira. Yan, okay. So, ayun. So, tandaan na po natin yung sinabi ko, yung verse. Yung dalawang verse. verse 16. John 3:16. John 14:6. Yun ang dalawang mahalaga. Kasi yung John 3:16, yun ang kung bakit napako yung Panginoong Jesucristo dahil sa ating kasalanan. Diba? Diba? Praise the Lord. Yun paano ngayon, hindi na tayo nasa sa kalayaan kasi tayo ngayon sa atin yun. Kung pipiliin natin yung kung makalangit po tayo o maka-impyerno. Kasi alam nyo naman pag impyerno, ang upunta natin doon, nalagalap na apoy. Saka walang tigil na asupre. Ay init yun. Kaya ang pipiliin natin talagang mabuti. Yung ibig sabihin, hindi lang sa mabuti tayo maliligtas, kundi maliligtas tayo sa tanggapin natin ang Panginoong Kristo na tagapagligtas at Diyos. Saka magbahagi tayo ng salita ng Diyos tulad ng ginagawa ko. Hindi ako maliligtas sa mabuti kong gawa. Halimbawa, naglimos ka sa kulobe, hindi ka maliligtas dyan. Sabi, iyan ang kasama lang din. Ibig sabihin, mahal mo yung kapwa mo. Mahal mo yung Jesus Christ, kaya ginagawa mo pag tutulong sa mahirap. Yan yun. So, tandaan, yung tatlo na yon yung makaligtas sa'yo. Tanggapin mo si Jesus Christ na buong puso, 100%. Na walang alinlangan, Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, magbahagi ka ng kanyang salita. Kaya tulad dito, nagbabahagi ko sa inyo. Kaya ang binabahagi ko sa inyo, tandaan nyo. Kasi yan din yung ibabahagi nyo sa mga kapatid nyo, sa nanay nyo. Gawin kayong instrumento para sila mabago. Kung ano man yung vision nila, kung nagiinom siya, nagdadad. O makinig kayo, huwag kayo magkangge sa kantay, Bible study. Di ba mabait ka, sabi mo. Makinig ka. Inatungan niya po ito. Oo, Bumagan po siya. Ay, may ganun, makinig muna. Kasi pinapaliwanag ko sa inyo ang kalahagan ng Bible. So ngayon, andito ko nga sa inyo para maghatid ng salita ni Lord. Ako ay instrumento lamang. Dahil ako noon, tulad din ako ninyo, na mayroong nag-share na tulad niyan.
Di ba? Hindi pinipilit pa nga yung iba. Yung hindi napipilit, kailangan lang yun, ipanalangin mo siya. Yung Holy Spirit yung mag-convict sa kanya para makinig ng salita ng Diyos. Kasi bawat sa atin may Holy Spirit. Yung kaloob ng banal na espiritu, bukod yung kaluluwa at saka Holy Spirit ha. Yung kaluluwa, tulad nito, nagsasalita, kaluluwa, buhay ka. Yung Holy Spirit, ibig sabihin, yung nagagabay sa'yo kung ano bang ginagawa mo. Kung mabuti ba o masama. Kapag masama yung ginagawa mo, ibig sabihin, nililadapo sa yung Holy Spirit. Kaya, i-encourage mo yung... Amen. Praise the Lord. Tama. Ibig sabihin, naka-encounter ka na tulad ko na nagsishare. Saan? Sa ibang Christian? Sa bundok po. Ayun, mga kasamahan ko yan. Kaya lang iba lang sila na pero born again yun. Ibig sabihin, ibang pangalan lang. Pag sinabing born again, yung dati mong pagkatao wala na. Hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nag-iinom, hindi ka na nagmumura. Yan, lahat ng kasalanan, hindi mo na binalikan, kundi nagpagamit ka sa ating Panginoong Kristo. Diba? Tama? Amen? Yan. So hindi pa pala nakilala ako si Brother Sandro. So tawag sa akin Brother Pads na lang. So may shop ako doon sa sample, yung shop ko doon, kita nyo doon sa harap ng sa BB1, sa harap ng simbahan ng Lourdes Chapel. Andun lang shop ko. Kung mamimit nyo ako, andun lang ako nagtrabaho. Bukas andun na naman ako. Pag linggo kasi, araw ng Lord yun. Kaya magsisimba tayo, magbigay tayo ng oras sa Kanya. Ayun, tulad ninyo. Praise the Lord. Paano nakikinig kayo ng akin binabalita? Kasi ako ginamit lamang. Ako'y napuspos ng banal na espiritu. Once na Sabi nito, Jesus Prado. Oo, naman salita. Father, Son, good. Ayan yung Sabi niya pala, brother, brother. Okay, tama. Ayun, so ito kasi yung nakarang linggo, natapos na namin yung one. So every meet natin isang page. Kaya sa sunod, pag meet tayo uli, pag-aralan yung 3. Oo, maya. Tandaan nyo, sa pag-meet natin, sa 3 na tayo, pag-aralan nyo yan. Para makabisado yung verse. Kasi important yan sa atin. Amen. Pangalan mo? Lucas. Lucas.